Ngayong gabi papasok tayo sa isang tagong lagusan na puno ng kakaibang nilalang, kabilang ang bihirang asul na crawfish, dambuhalang snakehead, at mga buwaya. Ngayon, hindi natin titingnan ang mga nabubuhay sa lagusan, kundi susuriin ang mga misteryosong imburnal na konektado rito. Alam naming may isda rito dahil nakahuli na kami ng plow, nightfish at snakehead. Pero di pa namin ito nasiyasat at di namin alam kung ano ang nabubuhay doon. Kaya di namin ito nasubukang tuklasin ay dahil napakahirap mangisda rito. Sa madaling salita, ito lang ang maliit na butas na meron dito. O kaya naman ay aakyat ka pa sa itaas at sobrang taas talaga nun. Kapag nakaakyat ka na sa pinakataas, pwede kang sumilip at makikita mo talaga ang loob ng imburnal. Di natin alam kung gaano ito kalalim, di rin natin alam kung ano ang nasa loob. Ang alam lang natin ay may mga isda. At meron pa sa kabila. Ngayong gabi, nagdala kami ng lambat at bitag para manghuli ng isda at titingnan kung ano ang mahuhuli. Kailangan din naming mag-ingat sa tunnel na ito. Dati, inatake kami ng malalaking snakehead at nakakita ng mga buwaya dito. Kahit wala pa kaming nakita ngayong gabi sa tunnel, may nakita kami ngayon. Balat ito ng ahas, di namin alam kung anong uri pero ibig sabihin may ahas malapit. Tingnan mo rin kung gaano kahaba. Maaaring sawa o makamandag na ahas ito, di namin alam. Kailangan naming mag-ingat at magbantay sa kanila ngayong gabi. At mga pare, punong-puno ng gagamba ang tunnel na ito. Kahit saan ka tumingin may gagamba, kaya malinaw na maraming panganib dito. Sulit lahat to kapag nahuli natin ang mga bihirang isda. Yan ang hinahabol natin ngayong gabi mga pare. Simulan na natin. Sa labas ng tunnel, kung saan ako nakatayo, nakikita ko ang maraming maliliit na isda. Kakakita ko lang ng maliit na hito, tingin ko pati batang snakehead, at iba pang astig na exotic na isda. Maghuhuli tayo ng gamit ang lambat dito, tingnan natin mahuhuli tapos papasok sa tunnel. Excited at kabado ako mga tol. Matagal na rin kaming di nakapasok doon. Dati nakakita kami ng buwaya at ngayon lang nakita ang balat ng ahas. Delikado man gagawin namin to para sa inyo. Simulan na, maglambat tayo at tingnan ang mahuhuli. Ito na ang daming damo dito at dito nagtatago lahat ng isda. Oo, malaki tong huli. Isa sa mga pangunahing layunin natin ay ang electric blue crawfish. Ito ang pinakamagandang lugar para sa kanya. Nakakahuli na tayo ng daan-daan dito at sana makadami pa tayo. Wala sa lambat na yon. Tuloy lang tayo. Oo, ayos yon. Maganda yung lambat na yon. Tingnan mo, may nahuli tayong isda. Nakita ko may isda. May malaking kumpol ng damo pero nakita kong may isda na gumagalaw. Sana hindi siya nakatakas. Ayun, dito mismo. Tingnan mo, unang isda natin ngayon. Parang maliit na batang African cichlid. Astig mga pare, bihira tayong makahuli ng African cichlid dito kaya ang saya makita. Maliit na mabuna yan, di pinakamagandang African cichlid, pero kakaiba pa rin. Pero di siya pasado sa pamantayan natin, kaya pakakawalan natin siya. May nakita akong malaki. Susuriin pa natin ang natitirang lambat para siguradong walang na-miss bago bumalik. Dito tingnan mo, may maliit na crawfish dito na hindi asul. Kaya ibabalik natin siya sa tubig at tuloy tayo. Magandang senyales ito. Hindi ito yung isdang hinahanap natin. O tingnan mo. May isa pang African cichlid dito. Pare, iba naman to. Kakakuha lang natin sa tubig. Nahuli ko siya gamit kamay. Pero pakakawalan ko rin. Ang daming isda, di ko na kailangan ng lambat. Nahuhuli ko gamit kamay lang. Maglalambat pa tayo bago pumasok sa lagusan. O may isda dito sa ilalim ng malaking kumpol ng damo. Dalhin natin sa pampang at tingnan kung ano yon. Sandali, may naririnig ako. Uy, maliit na ulang pala pare. Maraming ulang dito. Hindi ito asul, kaya ibabalik natin. Tinurot ako ni Owie. Akala ko may isda, ayun nga, may isda. Ano kaya yon? Tingnan nyo to mga pare. Kakaibang cichlid na naman sa sapa. Convict cichlid ang tawag dito. Iba ito sa nauna nating nahuli. Kitang-kita mo ang ganda ng kulay nila. Kaya pasado ito sa ating pamantayan. Maglalagay tayo ng tubig sa timba at ilalagay ang mga isdang gusto nating itago ngayong gabi. Pinupuno na natin ang timba. Ang daming isda dito at ayan ang convict cichlid. Paalam kaibigan, tingnan natin kung may iba pa tayong nahuli sa lambat. Ang kapal ng damo kaya hirap makita ang isda. May ulang dito. Kumusta kaibigan? Isa lang ang sipit niya. Ibabalik natin siya. O tingnan mo, maliit na molly yan. Ang ganda, aquarium na naman yan. Diyos ko, astig nito. Tingnan mo ang hito dito. Grabe, tingin ko maliit na Raphael na hito yan. Mga tol, grabe. Nakita ko yung molly at na-excite ako. Tapos nakita ko rin ang striped Raphael na hito na mas malaki pa kaysa dito. Ang bata pa niya. Ngayon kinakagat na niya daliri ko. Salamat, tignan mo. Kaya ko siyang baliktarin at kapit pa rin siya sa daliri ko. Astig talaga ang isdang to. Itatabi natin siya. Ilagay na natin sa timba. Ayan na kaibigan. Dalawa na agad nakuha natin kahit di pa tayo nakapasok sa lagusan tol. Manglalambat tayo at papasok sa lagusan.
Maglalagay din tayo ng bitag ng isda sa mga misteryosong imburnal. Sana may mahuli tayong kakaiba ngayon mga tol. Ang linaw ng tubig, kitang-kita ang mga isda. Parang di ko na kailangan ng lambat para sa isdang to. Tingnan mo, Afrikanong cichlid yan. Nahuli natin gamit kamay kasi kanina nasa ibabaw lang siya ng tubig. Lumamig dito sa South Florida, kaya umaahon sa tubig ang mga isdang ito. Nasa ibabaw ng tubig ang isda. Mukhang masama ang lagay. Tutulungan natin siya, ilalagay sa timba, at iuuwi. Di siya pinakamaganda. Kailangan niya ng tulong natin kaya ililigtas natin siya. Maglakad tayo pababa ng sapa. Ibon ba yon? Nanghuhuli siya? Nanghuhuli ng isda ang ibon na yon. Tingin ko dapat nating ituro sa kanya kung paano gawin yon. Nakatayo lang siya roon, sinusubukan manghuli ng isda, mukhang hindi sanay at seryoso siya. Totoo ba siya? Parang estatwa lang siya o kung anuman. O ayan na siya. Sige pare, tingnan mo to. Mababaw na dito at kakaunti ang isda. Kaya meron tayong Diyos ko, nandyan mismo. Sa kanan, isang asul na crawfish, nasa ibabaw. Ang una nating asul na crawfish. Tingnan mo to. Diyos ko, ay hindi hindi ka makakatakas. Hindi na natin kailangan ng lambat. Tingnan mo, nahuli natin siya gamit lang kamay, mga kaibigan. Electric blue na ulang ito. Talagang likas silang matatagpuan sa Florida. Ito ang kanilang natural na tirahan. Dito talaga sila nagmula. Di ibig sabihin na karaniwan sila, bihira pa rin. Pero sa sapa na ito, daan-daan sila. Marami na kaming nakuha dito at ito ang una ngayong gabi, kaya ang saya. Ilalagay namin ito sa timba at magpapatuloy pa kami. Narito na ang asul na crawfish. 4 na ang nakuha natin, 5 minuto pa lang tayo dito. Ano kaya ang dapat nating gawin? Gagawa tayo ng lambat sa sapa, tapos susubukan nating pumasok sa lagusan. Excited na ako, kaya subukan pa natin kung ano ang mahuhuli natin. Oh, malaki ang nakuha. Gusto ko itsura niyan. Tingnan natin kung ano ang nahuli. Oh, ano yon? Tilapia pala ito. Mukhang senyales na kailangan na nating pumasok sa lagusan at alamin ang nandoon. Kasi ayaw natin ng tilapia. Kita-kits, lahat ng kasama bago pumasok sa lagusan. Tingnan mo, ang daming isda dito sa bungad. Libo-libo sila, di ko alam kung ano sila. Bago tayo pumasok, gusto kong lagyan ng pain ang 2 bitag ng isda para mailagay agad sa mga imburnal. May itim at berde tayo. Lalagyan natin ng pain at papasok sa lagusan. Kukuha tayo ng kalahati para sa itim at berdeng bitag. Pasok na tayo sa lagusan. Handa ka na? Kinakabahan ako. Oo, maraming gagamba. Nakita naming may mga aahas na pumapasok doon. Kaya, alam mo na, mabilis. Oo, mga buhaya. Sige, tara na, mga tol. Ito na tayo. Oh, ano yun? Oh, dambuhalang ulang. Tignan mo to. Hindi, sige lang. Ito na tayo, mabilis, balik na tayo. Kung di nyo napanood yung video na yon, sa malalim na bahagi, kung saan biglang lumalalim, may buhaya doon. Malinaw na bahay niya ito, kaya posibleng andito rin ang nanay at tatay niya. Dapat tayong mag-ingat habang narito. Kailangan din nating tingnan lahat ng isda. Kasi kahit alin dito pwedeng maging astig. Ang dami talagang isda dito, ito na siguro pinakamadami kong nakita, lalo na sa malalim na bahagi. Mga tol, dito natin ilalagay ang bitag para sa isda. Papasok tayo at maghahakot ako gamit ang lambat para makita kung may mahuhuli. Ang dami talaga dito. Oh, tingnan mo to. Nagawa ko. Oh, tingnan mo yan. Ang unang isda sa loob ng lagusan, maliit na hito yan. Astig talaga, tol. Kita mo kung bakit walking catfish tawag dito. Tingnan mo tong isda, nagwawala. Ang astig nun, ang cute ng maliit na hito. Pero ang totoo tungkol sa mga to, bawal talaga silang alagaan dito sa South Florida. Ayos lang, ayan na siya. Pakakawalan din natin siya kasi bawal itago at sobrang invasive nila. Pero tingnan nyo kung saan tayo nakatayo. Biglang lumalim dito at ang daming isda sa paligid. Hindi ko talaga masyadong nakita ng maayos. Nakita namin yung hito. May nakita rin akong ibang isda. Tingnan natin kung mahuhuli natin sila. Grabe, tingnan mo yung tao na yon. Ang laki ng patay na peacock base na yan. Tingnan mo, parang may kagat siya o kung ano man pare. Baka gawa ito ni Snappy, yung buhaya, siguro yung buhaya. O baka ahas. Kinagat siya, hindi ko alam. Pero may patay na peacock base dito. Ano yan sa baba? Sandali, may isa pang malaking isda sa kanto. Sandali, ang daming isda. Nandito na siya. Tinatamaan niya mga paa ko. Ay, isa pa. Saan na yun? Ay, tinatamaan na yung mga paa ko ngayon. Sige, kung ano man to, malaki at buhay pa. Isda yun, sigurado ako, nakita ko. Uy, ano yun? Nahuli na natin siya? Nasa lambat na siya? Tumalon siya sa semento at nahawakan pa ang balat ng ahas. Ano yun? Grabe, ang ganda nito, salamat. Tignan nyo to mga pare, ang ganda ng Oscar na to. Sige, kailangan mong kumalma pare. Sa tingin ko kontrolado ko na siya. Tignan mo yan.
Ang ganda ng Oscar. Kita mo may magandang kulay orange siya at isa siya sa mga astig na isda sa Tunnel Aquarium. Ang ganda ng Oscar mga tol. Titingnan natin kung may mahuhuli pa tayo. Ilalagay ko na siya sa timba, walang talsik. Ano kaya gagawin ko? Kukuha ako ng lambat na mas maliit ang butas kasi maraming maliliit na isda dito. Maglalambat tayo dito at titingnan kung anong mahuhuli. Simulan natin sa kanto na ito. Ay, ano yon? Uy, may nahuli na agad tayo, pare. Ang dami talagang laman ng tunnel na to. Isa na namang hito. Hindi bawal itago ang hokemo na hito na ito. Astig siya at pang-aquarium din. Kaya itatago natin siya. Astig talaga ito. May isa na namang nadagdag sa balde. Subukan pa nating makahuli ng mas marami. Sa bawat bitak, maaaring may crawfish o asul na crawfish. Kaya dapat tayong maging mapagmasid. Kahit malabo ang tubig, baka may makita pa rin tayo. Uy, ano yon sa bitak na to? May nakita akong pumasok. Hindi ko alam yon, pero parang igat ang itsura. Ano yon? May tumalon mula sa tubig. Diyos ko, maliit na ulang pala yon. Sandali, ano ba to? Diyos ko, hindi yan ulang. Ulang ba talaga yan? Mukhang hindi normal. Ano ba yan? Nakikita mo ba yon? Ano bang nahuli natin? Tingnan mo yan. Hindi yan ulang. Hindi yan normal. Sa unang tingin, parang ulang, pero hindi talaga yan ulang. Diyos ko, parang may matutulis na tinik sa dulo ng mga paa niya. Ang kakaiba ng itsura ng bagay na yan. Tulungan niyo ako at mag-comment kayo sa ibaba. Hindi ko alam kung ano to, pero ang astig niya. Ilalagay natin siya sa timba. Ngayon lang tayo nakahuli ng ganyan. Kakaiba talaga. Ayan, nilalagay ko na siya sa timba. Mga kaibigan, mag-comment lang sa ibaba kung alam niyo yan. Wala akong ideya. Tingnan nyo, malaking isda talaga yan. Harangin natin siya. Pare, pasok ko ka sa lambat, nahuli ko na siya. Siksikan sa tunnel, wala silang takbuhan. Ang laki ng convict chichlid na yan. Sobrang laki niyan. Tiyak na itatabi natin tong isda na to. Ilagay na natin siya sa timba. Bawat lambat may isda, puro isda talaga kahit saan. Sige, tingin ko tapos na mga pare. Iiwan natin ang maliit na lambat at babalik sa may mahaba ang hawakan. Aakyat ako para isalpak ang lambat pababa. Sinong nakakaalam kung anong nandito at kung makukuha ko. Pero kung pumalpak, may bitag tayo sa isda. Gusto kong subukan kung makakahuli ang lambat. Gawin na natin dito. Diyos ko, tingnan mo yan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang gagamba. Ang laki talaga niyan. Nakakatakot to. Uy, gumagalaw siya. Ay, meron din. May kung ano rin sa mukha ko. Nakakadirito. Ang daming insekto sa paligid. Bahala na. Gawin na natin. Ang delikado nito. Isang maling hakbang lang. Pwede akong mahulog. At di maganda yon. Kaya kailangan ko talagang mag-ingat. Diyos ko, ang daming gagamba sa paligid. Diyos ko, nakakatakot ito lalo na't wala akong tali dito sa taas. Hindi ko makita sa tubig. Narinig mo ba yon? Tumama ako sa tubig. Kaya ko palang abutin ang ilalim. Hindi pala kalalim ang imbornal mga tol. Diyos ko, ano yon? Ano yon? Sandali, Diyos ko, may kung ano sa ibabaw ng tubig. Grabe, kailangan ko ng ilaw. Tingnan ko nga ito. Ayan, ayos. May napakalaking bagay dito sa loob. Ano ba yan, Diyos ko? Ahas yon. Sandali, may ahas dito sa loob. Naku po. Naku po. Nasa lambat ko na. Ay bang hindi maganda to. Grabe. Malaking ahas to. Nasa lambat ko na. Nahuli ko talaga siya. Anong gagawin ko? Diyos ko. Kita mo siya? Sinusubukan niyang umakyat palabas. Hindi maganda to. May bagay doon. Tingnan mo, ayan ang ulo niya. Mukhang makamandag. Gumagapang siya sa lambat. Kailangan mong alugin. Anong ibig mo? Nakikita mo ba? Diyos ko. Sige, nakuha ko na. Hihilahin ko siya rito. Mag-ingat ka, pare. Dahan-dahan ko siyang ibababa. Nagawa natin. Ay, grabe. Naku po. Manatili ka dyan sa lambat. Dyan ka lang. Hindi ko na alam ang sasabihin ko ngayon. Nakakatakot talaga ito. Kita mo yung tatsulok na ulo? Sa alam ko sa mga ahas, delikado yan. Lakad ba natin siya sa sapa? Siguro, sinusubukan naming alamin ang gagawin. Sa tingin ko, ibabalik na lang siya sa sapa at doon na siya palalayain. Mukhang masama yung hayop na yan. Tingnan mo to, kita mo yung ulo niya. Nakakatakot talaga. Kayo, kung mahilig kayo sa ahas, mag-comment kayo sa ibaba. Anong klaseng ahas ito? Dadalhin namin siya sa sapa at sana manatili na lang siya doon at hindi na kami gambalain. Babalik kami dito para muling maglambat sa imbornal, sana isda na lang ang mahuli at walang ahas. Hawakan ko na ba siya? Wag, mukhang mabait siya. Wag mong gawin. Diyos ko, hinahawakan ko ang ahas ngayon. Sa tingin ko, di pa ako nakahawak ng ahas kahit kailan. Diyos ko, Diyos ko. Teka, anong ginagawa ko? Ay hindi, ayos lang pala. Sige, hanggang doon lang ako. Buti na lang doon siya pumunta. Tama pare, tuloy mo lang. Kakaibang simula talaga yon. Papasok na ulit tayo sa lagusan para manghuli ng isda. Sana hindi na natin makasalubong yung mga nakakatakot na ahas.
Ngayong lumipas na ang ilang oras, luminaw na ang tubig at mas madali mo nang makita ang mga isda. Tingnan mo to. Tingnan mo, may malaking molly. Sa baba, katabi ng malaking isda, may asul na ulang. Dahan-dahan lang. Halika na pare. Nakuha mo? Oo, yan ay isang malaking asul na ulang. Pangalawa na to ngayong gabi. Ngayon malinaw na ang tubig kaya madali na siyang makita. Astig yun. Idadagdag natin siya sa timba at magpapatuloy tayong maghanap. Titingnan natin kung anong ibang isda ang mahahanap natin. Sige, ilagay na natin ang pangalawa nating asul na ulang sa timba kasama ng una. Mas malaki talaga yung isa. Hanap pa tayo sa mga bitak. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap. Ang daming isda. Oh, may nakuha ako. Sandali, Diyos ko. Asul na akara pala ito. Marami sa ilalim, parang lahat ay asul, mga akara. Mga pare, may nakuha tayo. Astig, panibagong kakaibang isda sa aquarium. Sobrang siksik ng tunnel na to, mga pare. Dati na tayong nakahuli dito at ngayon malaki rin ang nahuli natin. Ilagay na agad sa timba. Tapos, akyat tayo pabalik sa imbornal, mga pare. Ilagay natin ang lambat doon at sana makahuli tayo ng isda. At malaman kung anong mga isda ang nandyan. At sana wala ng ahas. Heto na mga pare, ilagay na ang lambat doon at tingnan kung makahuli tayo ng isda. O nga, hindi ko rin alam kung may nahuli ako. Ang dilim dito sa loob. Oh. Uy, sandali, nahuli ko na ang isda. Oh, ayos na. Salamat, Helen. Mukhang hito ulit. Panibagong hoblo na hito. Mas malaki kaysa sa nauna. Astig na isda, unang huli mula sa imbornal na yon. Astig yon. Tapos na yon. Sige, ilalagay kita sa timba. Balik tayo at subukan pang makahuli ng mas astig. Akyat tayo ulit sa isa pang lambat. Ay oo, tingnan mo, may nahuli tayong isda. Sandali, may isa pa dito. Diyos ko, dalawa ang nakuha natin. Dumadaan siya sa lambat. Wag. Ano ba yan? Ano yon? Diyos ko. Isa yang black ghost knife. Sa tingin ko nararamdaman ko siya sa loob. Sa tingin ko nakausli yung buntot niya. Oo, kita ko na. Yung puting bahagi buntot niya. Uy pare, round 2. Diyos ko. Oo. Hindi. Saan siya napunta? Diyos ko. Oo. Nahuli ko yan gamit kamay ko. Tingnan mo, black ghost knife yan. Malaki pa. Galing ng mata mo, Helen. Grabe. Nakalabas ang puting buntot niya sa siwang. Nakita at nakuha namin siya. Baby, ang astig ng isdang yan. Tingnan mo ayos. Ilalagay na siya sa timba ng mga nahuli. Ang astig ng isdang yan. May nahuli pa tayong lion chichlid sa lambat. Salamat sa Diyos at nakatakas ang isda. Ito, gusto ko talagang itago kaya ito ang maliit na mine. Ihahagis lang natin ito doon. Oh mga pare, maraming ang isda doon pero mahirap talagang akyatin at hulihin gamit ang lambat. Ang pinakamagandang paraan para gawin ito ay ilagay ang ating bitag. Ilagay na natin doon. Susubukan kong ihagis ito hanggang doon kasi ayokong makita ulit siya doon sa taas. 3, 2, 1. Ay, Diyos ko. Oh. Nakuha na natin ang tali. Kapag tiningnan natin ang bitag, pwede na lang natin itong hilahin. Sobrang excited na ako. Ilagay natin ang pangalawang bitag. Ay, kailangan pa nating umakyat hanggang doon sa taas. Diyos ko, tara na. May dambuhalang isda. Diyos ko, di ako makapaniwala. Nakikita ko na. Itutok mo ang ilaw sa butas, baka makita. Ayun, nakikita ko na. Sandali lang. Hawakan mo lang. Nakikita ko na. Nakuha ko siya. Diyos ko. Parang ulo ng malaking ahas. Kalma lang. Tumigil ka. Diyos ko, ang laki nito. Mga tol, may dambuhalang ulo ng ahas tayo sa lambat ngayon. Tara na, ang bigat nito. Oh. Tingnan mo ito. Sige, baba na tayo. Ito na siguro ang pinakamahirap na imbornal na pinangingisdaan namin. Pero tingnan mo ang nakuha natin. Kalma lang pare. Oo nga, ang ganda parang halimaw ng imbornal sa lagusan. May asul pa siyang kaliskis. Bihira mo yan makita at maganda talaga. Pero hindi yan ang hanap natin. Gusto natin yung mas kakaiba at bihirang isda. Pero ang astig talaga ng isdang to. Diyos ko, anong nangyari sa mata niya? Yak, ano ba yan? Mukhang galing talaga siya sa imbornal. Di ko alam gagawin sa kanya. Palayain na lang siya dito. Pare, kita mo. Sige. Ano itsura ng isa? Ahas ba yun? Snakehead bass to. Ang daming kakaibang bagay sa mga imbornal na ito. Kukunin natin ang pangalawang bitag sa isda, ihahagis at iiwanan magdamag. Sigurado akong may mahuhuli tayong kakaibang isda. Panalo agad tayo. Kuhanin na ang pangalawang bitag para sa isda at ihulog sa imbornal. 3, 2, 1. Ayos, gumana. Nasa imbornal siya, walang lubid. O nga pala, walang lubid yung isa na iyon. Kailangan ko ulit umakyat para kunin ang fish trap.
Habang binababad ang mga ito, mag-iikot muna tayo sa tagong lagusan. Ngayon, hindi pa talaga namin natawid ang buong lagusan dati. Parang walang katapusan to. O ganun ang itsura niya. Balang araw susubukan naming tumawid sa lagusan. Ngayon maglalakad pa kami sa loob para makita kung may iba pang kakaibang nilalang. Sige, siguraduhin na walang buwaya o ahas. Tingnan mo, tabitag na ito, ano yan? Diyos ko, nandito mismo. Grabe, ano yon? Hipon pala. Hindi ako makapaniwala, nakuha ko siya. Tignan nyo mga pare, hindi ito ulang. Hindi ito hipon. Sugpo ito. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakakakuha ng ganito dito dati, pero ang laki nito, ang astig. May kakaibang nilalang na parang alien na nakatira sa tunnel na to. Tignan mo, ang weird ng itsura. Ilalagay natin siya sa timba at mag-explore pa tayo. Astig yun mga tol. Magandang senyales at may kakaibang bagay dito. Tingnan mo, ulo ng ahas yon. Papalapit siya. Kailangan niyang bumalik. Saan siya napunta? Nandito na siya sa sulok. Maliit lang yon. Hayaan na natin siya. Hindi namin pinapansin ang mga ulo ng ahas. Ayaw namin sa kanila. Nandyan ang snakehead. Hulihin na lang natin siya. 3, 2, 1. Nakuha ko siya. Tingnan mo, nakuha ko siya. Oo nga, maliit na ulo ng ahas talaga yan. Ang astig. Ayan na siya. Hayaan na lang natin siya. Paalam tol. Uy, ano yon? Teka, ano ba yan? Tingnan mo to. Ang bilog niya. Sige, hawakan mo kamay ko. Nakuha ko siya. Ano kayo guys? Ano bang nahuli natin? Mukha siyang Mayan chichlid pero sobrang taba. Ang astig nun. Di pa ako nakakakita ng ganyan. Kung alam nyo kung ano to, mag-comment kayo. Ang ganda ng kulay niya. Wala talaga akong ideya. Ang astig. Hindi ko alam kung ano to pero itatabi natin. Para siyang matabang leon. Tingnan nyo mga tol. May isa na namang asul na crawfish. Nasa maliit siyang butas. Kita nyo? Mukhang nakita niya tayo. Susubukan kong kunin siya. Halika tol. Nakuha ko siya. Tignan nyo. Kakakuha lang natin sa kanya sa bahay niya. Dito tumatambay ang mga crawfish. Hinahanap nila ang maliliit na butas, mga siwang, at doon sila nagtatago. Nahuli natin ang pangatlong asul na crawfish ngayon. Astig yun. Ilalagay natin siya sa maliit nating lumulutang na lambat, tapos tuloy lang tayo. Tingnan nyo katabi ng plastic na bote. Grabe mga tol. Sa ilalim ng bote, mukhang alimango. Hindi ka makakatago sa akin. Wow, yan na siguro ang pinakamagandang alimango na nakita ko. Nakuha mo na? Ano yan? Grabe. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung alimango mga tol. Wala akong ideya kung anong klaseng alimango yan, pero astig talaga. Kailangan natin siyang itago. Sinubukan niyang magtago sa ilalim ng plastic na bote, pero hindi ko inasahan yon. Di ko inasahan na makakakita ako ng alimango, pero ayun nga at nakakita tayo. Di mo alam ang makikita mo dito. Kung titingnan niyo sa baba, parang di natatapos. Kung gusto niyang bumalik at maglakad hanggang dulo, sabihin niyo lang. Mag-iwan kayo ng like. Ang daming isda kahit saan. Sobrang wild. Ay grabe, ano yon? Ano yon? Narinig mo ba yon? Mukhang hindi normal, parang buhaya yata. Sige, salamat guys, uuwi na tayo. Sa palagay ko, babalik na lang tayo mamaya para tingnan ang mga fish trap. Hindi na tayo pupunta doon. Seryoso, parang buhaya talaga yon. Sige, alis na tayo. Oh mga tol, 3 oras na ang lumipas, gabi na. Matagal na ring nandyan ang mga fish trap. Pupunta na tayo doon. Sana wala tayong makitang buhaya, ahas, at kukunin natin ang mga bitag para makita kung ano ang nahuli natin. Tara na, tingnan nyo to. May isa tayong fish trap dito sa side na to at isa pa sa kabila. Sa tingin ko, ito muna ang kukunin natin. May tali ito kaya madali natin makuha. Tingnan natin kung anong nahuli natin. Ang kailangan lang natin gawin ay hilahin ito at sana aangat na ang bitag. Tingnan nyo to, makikita natin mula sa bintana. Baka makasilip tayo kung may mahuli. Ayun, nandyan na. May nakikita ba tayo? Uy, ano yon? Ano yon? Ayun oh, isda yon. Oo, may nahuli tayo. Grabe, Diyos ko. May malaki sa loob niyan. Diyos ko. Tingnan mo ang bitag. Si Gina Patrick ngayon. Kailangan ko sigurong umakyat. Ang daming isda sa loob. Punong-puno talaga ang bitag. Ang bigat. Ayan na. Nakuha na natin. Sige, ibababa ko na. Ayan na. Tingnan natin kung anong nahuli natin. Grabe. Tingnan nyo mga pare. Ang daming isda sa bitag na to. Tara na sa sapa kung nasaan ang timba. Ilalabas na natin to. Tingnan natin agad ang mga nahuli nating isda. Maganda ang huli dito. Unang isda ko, convict chichlid ba ato? Ayos, grabe. Tingnan mo kung gaano kaliit yung Mayan chichlid. Ang cute naman. Ano tong mga to pare? Grabe, tingnan mo to. May Jack Dempsey dito. Di ako makapaniwala. Tingnan mo kung gaano kalaki ang Jack Dempsey na yan. Ang ganda. Pero itong isa, grabe. Tama yan. May royal placo dito. Ang ganda talaga nun.
Nandito na si Playco at si Jack Dempsey. May mas malalaking isda dito. Tingnan mo tong isa. Tingnan mo yung sub, pare. Ano yun? Mag-comment ka sa baba kung alam mo. Ayan na siya, papunta na sa timba. Ano pa meron? May dambuhalang hito. Diyos ko, aray, kinurot niya ako. Grabe ang sakit nun. Tingnan mo tong tao na to. Diyos ko. Tingnan mo yung mga tinik sa katawan niya. Astig ang itsura. Hindi yan ripsaw pero parang kamuka. Parang nakita ko na to. Di ko maalala ang tawag dito. Tulungan niyo ako. Ang astig ng hito na to. Idadagdag natin siya. Sa timba. Ayan na siya. Ano yun? Hindi ako makapaniwala, maliit na isda lang pala ang nahuli natin kanina. Pareho talaga sila ng isda. Ang astig nun. Baka anak nung isa ang lupit. Ayos lang. Nakuha natin ang dalawang misteryosong hito. Yung natira, mukhang puro molly na lang. Ibabalik natin tong mga to tapos babalik tayo para tingnan yung pangalawang bitag, mga pare. Tagumpay talaga yung una. Astig ang mga isda doon, tara tingnan natin yung pangalawa. Kailangan kong umakyat sa itaas ng pangalawang imbornal. Walang lubid sa trap na to, kaya akyat ako at susubukan nating hulihin gamit ito. Paano natin gagawin? Sa totoo lang, nakikita ko na yung trap ngayon. Nakuha ko na. Oo, Diyos ko, ang bigat. Sandali, sobrang bigat talaga. Grabe, ayan na ang fish trap natin. Ano to? Diyos ko, may ahas sa trap. May ahas sa, trap. Hindi. Salamat na lang. May ahas sa trap. Tingnan mo, kita mong gumagalaw siya sa loob. Diyos ko, mas malaki to. Grabe. May isda sa loob. Kita ko na mukha niya. Tingnan mo, nagwawala lahat ng isda. Nakuha na natin, mga tol. Tingnan mo to. Grabe. May makikita ba tayo dyan? Tingnan mo, nakikita ko yung ahas. Sobrang laki talaga ng ahas na yan. Sige, tara na, alis na tayo. Sandali, dito ba? Naliligaw na ako. Dito na. Dito tayo maglagay ng bitag. Ano yun? Sandali, tilapia ba yun? Isda ba yun, pare? May malaking puting isda dito. Akala ko pain, pero gumalaw bigla. Diyos ko, ahas pala. Mag-ingat ka, nandoon ang ahas. Siguro bubuksan na natin ito. Grabe, tingnan mo tiyan niya. Parang may kinain siya. Diyos ko, papalapit na siya. Ayoko nito. Diyos ko, tinititigan niya ako. Hindi niya ako gusto, galit siya. Bukas ba ang bibig niya? Diyos ko. Yak. Sige. Kaya lang hindi tulad ng unang ahas, galit na galit ito. Tignan mo to. Binubuksan niya ang bibig niya sa akin. Gusto ko ng isda ko. May mga astig na isda doon. Nakita ko sila at kailangan ko sila. Oh, papalapit na siya. Oh, papunta siya sa akin. Lumayo ka. Tingnan mo tiyan niya, pare. Kinain niya isa sa isda natin. Grabe, sama talaga nun. Kayo pa. Nasa tiyan niya. Isa sa mga isda natin. Kumain siya ng isda. Ayan na. Papunta siya sa'yo. Binaliktad niya yung bitag. Mamumitin. Baka may nawalang isda. Lumabas na yung ahas sa bitag, ayos na. Lipat tayo dito sa kanto. Tignan mo to. Isa ba itong convict chichlid? Ano yan? Kung convict chichlid nga yan na siguro ang pinakamalaking nakita ko. Ilalagay natin siya sa timba. Higanting convict chichlid ito. Tingnan mo, ito ang normal na convict chichlid. Nandito sila sa imbornal. Tignan mo, dito mismo. Oo, aso na crawfish. Ilan na? Pang-apat na ngayong gabi. Ayos na huli iyan. Ayan na siya, oh, ayos. Maliit na African cichlid. Sige, ang daming mollies, ang daming maliliit, normal lang na mga isda. Grabe, tignan mo yan, Jack Dempsey. Meron pa ba? Ilagay na lahat. Grabe. Uy, tignan mo. Tignan mo yung hito. Hindi ko alam kung ano yan. Eto, isang normal na ulang. Malaki yan. Sige mga tol, grabe. May isang timba tayong puno ng huli ngayong gabi. Ang daming kakaibang isda. Anong susunod nating gagawin? Uuwi na tayo ko at ilalagay natin silang lahat sa mga pond sa likod bahay at sa mga aquarium. Kita-kits mamaya. Nakauwi na tayo sa bahay ko. Simulan na nating ilagay ang mga nahuling isda sa pond sa likod bahay ko. Uunahin natin ang Oscar Army. Tignan nyo, nakakuha tayo ng Oscar ngayon at ilalagay na natin siya dito sa pond. Heto siya, ang ganda niya. Dito siya maglalagi. Kaya welcome sa Oscar Army. At nakahuli rin tayo ng kakaibang misteryo. Isa itong malaking convict cichlid. At ito siya. Ibig kong sabihin, tingnan mo yan. Tingnan mo yan. Kung ito ay isang convict, parang world record na ito. Kaya ilalagay na natin siya sa pond. Ayan na siya. Napansin ko na bagay ang isda sa pond na ito. Makikita natin kung gaano siya lalaki. Ayan na siya. Nandito na tayo sa mystery pond, mga kaibigan. Tingnan, may kakaibang isda sa timba na ilalagay natin dito. Palutang-lutang lang sila. Aray, wag mo kong ipitin. Yung maliit na version ng hito na yon, ilalagay din natin dito sa pond na ito. Ayan na. Bagay ang isda sa mystery pond kasi di ko alam kung anong klase siya.
Sige kaibigan, may maliit tayong misteryosong hito, isa pang convict chichlid, ilang isda pang idadagdag, at mga ulang. Idadagdag natin ito sa Crawfish Jungle Gym. Nandito na tayo mga kaibigan. Sobrang lamig ngayon sa South Florida. Lahat ng crawfish ay nasa ilalim, pero dito namin nilalagay lahat ng nahuhuli namin, kahit anong kulay. Heto ang 4 na asul na crawfish. Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung crawfish ba talaga yan o hindi. Pero ilalagay natin siya sa pond na ito, kasama ng hipon. Ilalagay natin itong maliit na alimango dito. Ayan. Huli natin ngayon ang maliit na baby royal playo. Ilalagay natin siya kasama ng iba. Unang playo natin dito. Ilalagay lang natin siya. Iyan na lahat ng nahuli nating isda mga kaibigan. Kung gusto nyo akong bumalik sa Tagong Lagusan para maghanap ng kakaibang isda, mag-like at mag-subscribe lang sa ibaba. Kita-kit sa susunod. Paalam.